Ayan mga kalapatids, magandang araw ho sa inyo. So ayan, nagpakawala tayo ng ating mga alaga. 2:45 nung pinakawalan ko sila mga kalapatids, 3:05 na ngayon. So 20 minutes na sila na lumilipad dire-diretso. Pero ito, yung isang grizzle na yun, nakatambay doon. Ayan yung ating mga alaga. And then kasi maaga tayo nakauwi ngayong araw, kaya sinamantala natin yung sikat ng araw. Ito mga kalapatids, yung ano natin, dati nating painuminan, tatanggalin na natin to dahil mainit-init na dito mga kalapatids. Tatago na rin natin yan. Ito yung patungan ng inuminan nila. Then ayun mga kalapatids, pasintabi dyan sa dami ng droppings mga kalapatids. Pakarami ng droppings. Pero sasamantalahin natin yung araw mga kalapatids. At ayan, magkukudkud tayo. Lilinisin na natin to dahil March na ngayon mga kalapatids. And April, second week of April, if I was right, first race namin mga kalapatids. And ayun nga ho, kailangan ko nang ayos ng ating mga alaga para maihanda natin sila sa karera mga kalapatids. And then ito na yung gagamitin nating painuminan mga kalapatids para hindi na kaagad-agad nauubos. And then at the same time, yung mga ibon natin hindi na siya nagyayelo dahil hindi na siya ganun kalamig sa gabi. Dahil ayan mga kalapatids, tunaw na lahat ng yelo maliban dun sa mas matataas na bundok. Ay mukhang isda pa yun, nagmukhang isda. Pero ayan yung mga ibon natin, boom. So ayan mga kalapatids, tapos ito, tatapon natin to, lalagyan natin bagong tubig, baka maligo sila. And then ito, hindi natin na ayos na dahil natambakan tayo ng mga trabaho dito sa bahay. But hopefully this coming spring and summer is maayos natin to. Kasi dudugtungan ko nga rito mga kalapatids. Lagyan ko ng 6x6 kasi 6 feet wide, or yung lapad ng kulungan mga kalapatids 6 feet. And then yung haba mga kalapatids is 18. So 18, tama ba? No, 16 feet long by 6 feet wide. And then dadagdagan pa natin ng 6 feet. So 16 plus 6 is magiging 22 feet. So magiging 22 by 6 itong flyers loft natin na to mga kalapatids. So hopefully, ayun nga, hopefully maayos natin tong dugtong na to. And then ayun yung mga ibon natin. So bago humaba tong video mga kalapatids, bago tayo malate ng ginagawa, kukudkud na ako. At anong matapos natin to ngayong araw mga kalapatids. Ayaw ko nung ipagpabukas pa dahil may trabaho pa tayo bukas. So ayun mga kalapatids, balikan ko kayo maya maya ng konti. Ayan mga kalapatids, magandang araw ho sa inyong lahat. So ito ang ating mga alaga mga kalapatids. Ayan, nagkakagulo na sila sa inumin at uhaw na uhaw. So kanina mga kalapatids, bali 2 oras silang lumilipad habang naglilinis ako ng kulungan mga kalapatids. Excuse me po. Naglilinis ako ng kulungan kanina, ayan, at napakalinis na, wala nang karumi-rumi mga kalapatids. So panibagong dumi na naman. And then naubusan ako ng bedding pellets. Kaya wala pang bedding pellets ngayong araw. Pero bukas bibili ako, so para makapaglagay tayo ng bedding pellets dito sa loft na to. At ng mas madaling linisin in the future pagka may bedding pellets mga kalapatids. Kasi ang pinakagagawin ko na lang is i-rake or kalaykay yung mga malalaking droppings. And then yung pellets ang yung magdudulot ng hindi dikit ng droppings nila sa flooring mga kalapatids. At ayun nga, napaka uhaw ng mga alaga natin.
Bali 2 hours nga ho silang nasa labas lumilipad, kaya uhaw na uhaw at ayun yung pagkain nila mga kalapatids. Marami-rami silang kinakain ngayon. And then ayun, itong darating na Sabado I will try na mag-training ng ating mga alaga sa 18 miles mga kalapatids, Saturday morning. Then obviously I will do a video to update you guys for my first training on Old Bird Race Season 2025. And hopefully we get a good training for our first one. And what is that noise? Somebody's making like a loud noise mga kalapatids, but I don't know who. Well, ano ba? So, ayun nga mga kalapatids, paunti-unti na tayong that one. Ayan mga kalapatids, meron siyang nabuong dropping sa kanyang mga kuko. So, ano natin, tutulungan natin tanggalin niya mga kalapatids. Pero ayun nga, ito yung mga alaga natin, and hopefully magkaroon tayo ng magandang race season ngayong taon 2025. I have at least 50 to 60 birds in here to start on a training, and hopefully by the time that we do our first race I still have about 50 to 60 birds mga kalapatids. I know I will lose 1 or 2 as long as I don't lose that much, like, you know, before the race happens I'll lose half. That would be a really terrible start for our season mga kalapatids, dahil mahaba-haba ang ating season ngayong taon ulit, dahil Old Bird from April to June mga kalapatids. Dahil yun nga, every weekend may karera tayo ng April to June. And ayun, I will try my best to keep them in good health, keep them in good condition, and hopefully that we do have best birds that can compete really good for us for this race season again. I do have a couple birds that it's old enough that I know can compete in a really good tough races. But you know, the more birds the better. It said the higher percentage that you can get home every single weekend, the better races season, or the better season you'll get, because you know, it means you're doing something really good and your bird is smart and good flyer for any type of races mga kalapatids. So ayun mga kalapatids, ito na lang ho muna ang ating update dito sa ating YouTube channel. Every once in a while I will try to update you guys, which is I'm trying to do in here lately, because anytime that I could do that, any free time that I could have, I will make a video and update you guys for Francis M. Loft, for my birds, for me, and what we do in our races, what we do in our breeding, anything that could help people, new flyers, new fanciers, to have a good start on the world that they're trying to take. So ayun mga kalapatids, hanggang dito na lang ho muna itong mga update na to. Maraming salamat po ulit sa inyong lahat. Shoutout ho ulit sa inyong lahat mga kalapatids, at shoutout Team Yahoo.